Gagawin ko ngayon. Etong embudo naman ni mama. Konti na lang, mas malaki na yung pitchel. Ang galing nga nito. Kasi kahit nagbuhos na ako nung natimpla ko, hindi pa rin natatanggal yung tsokolate sa gilid ng plastic. Akala ko nga nung una, maghahalo yung tsokolate. Tsaka yung creme densada na gatas. Buti na lang hindi siya naghalo. Kasi kung naghalo yun, gagawin ko na lang halo-halo ice candy to. Charot! Pero sa susunod, sige gagawa ko ng halo-halo ice candy. Yun nga lang kung ano makita ko sa tindahan, yun yung ilalagay ko. Kahit yung mga dilata pa yan, basta maghalo-halo lang yung mga tinda ni mama. Charot! Eto na pala yung resulta nung natapos na siya. Ilan lang din pala yung nagawa ko. Kasi nga medyo malaki yung plastic. At saka gumawa pa ako ng ice drop. Nilagay ko na nga lang sila dito sa dulo. Baka kasi mapagkamalan ni mama to na heto yung mga ginawa niya. Pero medyo malayo naman yung kulay. Kaya tulog muna ako. 2,000 years. Pagising ko nga, naligo na kagad ako. Dumiretso na ako kagad sa tindahan para tignan kung nandito pa yung ginawa kong ice candy. Kumuha na nga muna ako ng isa para ipakita sa inyo kung ano yung ginawa ko kagabi. At pinagpuyatan ko na din. Kinuha ko na din sa freezer yung nilagay ko kagabi dito. Sobrang tigas nga ng ice drop. Pwede nang ipukpok sa 1, 2, 3, go! At saka ito na lang kanina yung nasa ref. Kaya ito na lang din yung kinuha ko. Nag-iisa lang pala yung ilalagay ko para hindi masyado mapait yung ice candy. Pagkatapos ko nga malagay yung chocolate sa plastic, nilagay ko na siya sa mainit na tubig. Ginamitan ko na din siya ng kutsara para mas mapabilis lumambot yung tsokolate. Pagkatapos nga niya lumambot, sinimulan ko na rin siyang ikalat. Medyo malaki nga yung nagamit kong plastic, kaya ilan lang siguro yung magagawa ko dito. Pero kapag may sobra naman, ipapadala ko na lang sa bahay nyo. Bayaran mo na lang yung shipping fee. Chot! May naisip nga ako dito. Gagawa din ako Magnum ice drop. Nilambot ko lang din pala siya sa mainit na tubig. Buti na nga lang may maliit na baso dito. Kasi kung medyo malaki to, baka isa lang yung ice candy na magagawa ko. Eto na pala yung sa loob ng baso. Uunahin ko na pala tong ice drop para dire-diretso na lang mamaya sa ice candy. Naglagay lang pala ako ng kutsara sa gitna kasi wala akong makitang popsicle stick dito. Tapos naglagay na lang ako ng plastic sa gitna para hindi matomba yung kutsara. Dumiretso na ako agad sa tindahan para malagay na siya sa freezer. Sana nga lang bukas, nandito pa to. Chot! Pero sinabihan ko naman si mama kanina bago siya matulog. Baka kasi pagising ko, binenta niya na yung mga ginawa ko. Lalo na yung ice candy na gagawin ko ngayon. Halos magkamukha lang kasi ng mga Di nga ako makatulog ngayong hapon. Ang ingay kasi ng mga naglalato-lato sa labas. Kaya manunood na muna ako. Mamayang gabi na lang ulit ako matutulog. Nandito rin pala si ate sa may sala. Nanonood siya ng abot kamay na pangarap. Magiganti na daw si Lynette kapag pala nanonood kami dito. Salitan din kami kapag may bumibili. Namalengke din kasi si mama. Kaya kami din yung nagtitinda. Gusto sana namin isara yung tindahan. Kaso baka palayasin kami ni mama dito sa bahay. Wala rin palang dayaan kapag may bumibili. Salitan talaga kami magkapatid. Ewan ko ba? Yung ibang nabili dito, shy type. Tumabas na muna pala ako para bumili ng merienda. At paglabas ko nga, eto na yung mga naglalaro ng mga lato-lato. Eto rin yung dahilan bakit di na ako nakakatulog ng hapon. At eto na rin pala yung gumigising sa akin tuwing umaga. Yung pagpukpok ng mga lato-lato. Dito na pala kay Ate Melanie. Order nga ako ng burger. Tapos nanghingi na rin ako ng makopa. Marami na din kasi yung bunga. Ako na mag-aani. Kahit hindi naman ako yung nagtanim. Chot! Matagal na din pala ako hindi nakakakain ng makopa. Bata pa yata ako nun. Kasi dito rin ako kumukuha nung bata pa ako. Pero ngayon matanda na. Pagkatapos ko nga makapag-order ng hamburger, magkakaroon kami ng shooting. Charot! Pagkatapos nga nila makauwi, ako naman pumasok na sa kwarto para makatulog na. 2 hours later. Nakadalawang oras nga ako ng tulog, kaya pwede na to. Medyo maaga pa nga, kaya wala pa sila. Pero titingnan ko pa rin sila sa labas, baka naghihintay na sila. Pero medyo maaga pa ngayon, kaya wala pang katao-tao. Masunurin naman yung mga yon. Kaya sa 2 oras na pagtulog ko, wala naman akong narinig na tunog ng lato-lato. Pumunta na muna pala ako dito sa tindahan para maghanap kung anong pwede kong kainin. Medyo nagsasawa na nga ako dito sa tindahan, kaya sinabi ko kay ate, lumabas
Lumabas na muna kami para bumili na makakain. Wala kang katao-tao dito kasi halos sila nasa bahay. Pagkatapos nga namin makabili ng pagkain, dumiretso na muna kami dito sa Memorial. Dito na kami kakain. Tsaka para mapasyalan na din si Kuya. Ilang araw na din kaming hindi pumapasyal dito. Dati kasi halos araw-araw yata dito kami tumatambay. Sobrang hangin nga din pala ngayon. Umaapoy yung kandila sa sobrang lakas ng hangin. Kaya gagawin ko na yung pinagbabawal na technique. Kukunin ko sana to kasi nakabalog naman. Wala namang may-ari. Kaso nga lang baka sundan ako ng may-ari. Charot! Sinubukan ko nga ulit sindihan yung kandila. Hindi na din kasi Road, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy and power. Venom. Cup noodles, Kuya Yang. Wala. Ayun po, nasa likod mo, Kuya. Wala nga. Kuya Yang. Wala. Ayun po, Kuya Yang. Nasaan? Nasa likod mo po. Wait lang. Ay, ang init. Gusto ko mag-swimming, kaso sobrang dumi ng swimming pool. Wait lang, papalinis ko to. Yang! Yang! Linisin mo na yung swimming pool, magsiswimming na ako. Dali! Dali na. Madam, okay na to swimming pool. Ayoko na mag-swimming. Hello? Hello? Pakalinisan nga muna yung swimming pool dyan. Magbabakasyon ako. Na-stress na ako dito sa kumpanya namin eh. No, dali. Malapit na ako. Maalis muna ako na, ma. Ay, magtinda ka muna. Wala na taong ginagawa. Pamuting mo lang, alis ka na naman ulit. Huwag ka nang umalis. Ay, lang. Ano? Hello? Oo, di na ako natuloy. Ikaw na lang mag-swimming dyan. Okay na. Ano?
May sorpresa pala ako sa ate ko ngayon mga guys. Ito na yung mahiwagang takong mo. Saan mo galing to? Tinago ko na nga to eh. Dalhin mo na kasi dumi-dumi ng swimming pool. Ilang araw na ito marami. Yang, okay na yung swimming pool. Pwede ka na mag-swimming.